Pag-usapan natin ngayon yung napipintong rally ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo na gusto ng kapayapaan, yung magsali sa January 13 na rally. According to Attorney Roque, natataranta ng powers that be. Baka daw magsagawa sila ng hakbangin para hindi matuloy ang rally. So, ano kaya ang gagawin nila para hindi matuloy ang rally? Ang Iglesia ni Cristo na rally is para suportahan ang panawagan ng presidente na huwag ituloy ang impeachment. So, napaka-wise, napakaganda yung pronouncement ng Iglesia ni Cristo na magrarally sila, peace rally, para hindi magkawatak-watak ang ating bansa. So, mahirap pigilan yan. Okay, so, pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinion na ang topic niya ay si Attorney Harry Roque, then dagdagan ko na lang ng aking reaksyon. Ano lang gagawin natin? Yan talaga ang senaryo ngayon sa Palasyo Malacanang, mga kababayan, na pinangungulahan nito si Ngagba at ni Tamba. Pati na rin si Liza Araneta Marcos. Taranta na daw ang mga budol, mga kababayan, dahil hindi na daw nila mapipigilan itong big time rally na mangyayari ngayong Enero at 13. At gagawin daw nila lahat ang kanilang makakaya, mga kababayan, na harangin ang rally ito, dahil kapag matuloy ang big time rally ito, mga kababayan, goodbye. Goodbye ang kanilang pangarap na maipa-impeach si VP Inday. At goodbye na rin ang pangarap ni Tamba na maging vice presidente. Panoorin po natin itong diskusyon ni Roque, mga kababayan, ha? Sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At magtutol na doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, no? Ang rally po, mga kababayan, ay gagawin sa Tiwasang Bonifacio at sa Casal Luneta. Kung pwede lang mag-teleport, mga kababayan, sana makapunta din tayo. Pero yung iba, mga kababayan, talagang nasa malalayong lugar. Support na lang tayo via online, no, sa social media. So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar kapag gagawa ng paraan ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. Paano nila guguluhin na ang rason ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, alinsunod doon sa panawagan ni BBM na huwag ipa-impeach si VP Sara Duterte? Mga otoridad, militar, sumunod lang ang Iglesia sa panawagan ni Ngagba. Ayun yung sasabihin na bawal ang peaceful rally? Ipanawagan nga yan ng iyong presidente. So, ingat po kayo. Ang prediction ko po ay baka gagawa sila ng mga hakbang para huwag matuloy yung rally na yan. Kasi alam naman natin sa mulat-mula, kasama sa kanilang script, dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at sa Luneta, sa Metro Manila, at malupang venues all over the Philippines, ay magpapahiwatig na tutuloy sila sa impeachment, hindi nila magagawa yun. Pero believe tayo sa Japan, mga kababayan, no? Talagang naglaan ang ating mga kababayan sa Japan ng kanilang oras, mga kababayan, na pumunta sa lansangan at ipagtanggol si VP Sara Duterte. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil lang gusto nung tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuloy yan. Kaya, kung ako si tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente matapos kung busugin ang mga congressman. Ang laki na ng investment ni Tamba, pero hindi niya pera yan. Kapal ng mukha. Investment. Pera din ng taong bayan yan, mga kababayan. Kaya wala po kayong utang na loob. Yung mga nabigyan ng ayuda, nabigyan ng biyaya ni Tamba, hindi yan pera ng tambaluslos. Talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating Presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President. Tinanggal na nila pati ang mga dating Pangulo, mga kababayan. So kung ano man ang plano, hindi malalaman ni Sara Duterte, pero subalit tatapwat.
Marami pong mga agent dyan, ang mga Duterte, mga kababayan, hindi pwedeng masikreto iyan. Kasama ang mga dating presidente. Pati po ng panahon ni Duterte, ni President Duterte, no? Si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council ang Hinayaan lang dapat. ni Digong, naumo po yung ahas na si Robredo, Walang mga kababayan. politika dyan, no? Pero ngayon, tinanggal nila. Obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang Politika. makapuron si VP Sara at ang kanyang aliado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon. Seguridad ng Marcos regime. Seguridad ng perpetuation of power. Sara na mismo nagsabi, mga kababayan, na ang purpose nila dyan is perpetuation in power. Kapal. Kung magaling lang sana, mga kababayan, talagang excelente magtrabaho at maganda ang takbo na ng ating bansa. Why not, Coconut? O, dyan ka na hanggang kalansay ka na, Nagba. Pero, performance-wise, Ismia Marimar, may balak bang manatili dyan habang buhay? Pweh! Tapos si Tambalos doon, may balak maging Prime Minister habang buhay? Pweh! Hindi pa nga nakaupo, kandiletse-letse na tayo. Tingnan nyo, kahit pa ang martial law dyan sa Kongreso, mga kababayan, ang uhudas na. Ano pa kaya kung maging Prime Minister na yan? At yung posibilidad na dapat palitan ng Tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si Tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, Sino ba yan si Tambaluslos? O, patunay lang yan, mga kababayan, na weak leader talaga si BBM dahil umi-excite na si Tambaluslos na parang siya ang mga kababayan, presidente. matapos kong pakainin din ang mga senatong, ay naku, Pati, mga senador, mga kababayan, nasungal-ngalan. Aharangin daw ang akap pero nabigyan ng 5 billion na. Ikom ang bibig ng mga animal. bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martial law ka kaya. Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na Para maulit muli ang kasaysayan, mga kababayan. okay na yung gobyerno, patalsikin ang yung gobyerno, mag-martial law tayo para hindi matuloy ang rally na yan. Eh pag nangyari po yan, tignan nyo kung anong nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pag kayo nag-martial law. Guaranteed po yan. Dahil alam na ng Pilipino na ganyan din ang ginawa ng ama ng Marcos Jr. Magdeklara ng martial law, pinadlak ang Kongreso at naging diktador nga sa sumunod na 20 taon. At kapag ginawa niyo po yan, 20 years, imaginein nyo lang, mga kababayan. 20 years pa si BBM sa pwesto. Ano na kayo mangyayari sa bansa ito? Okay, so yan ang mga nababasa kong comments. Yung pagtanggal kay VP Sara at mga former president sa National Security Council, baka daw prelude sa pag-declare ng martial law. Maganda yung sinabi ni Atty. Roque na yung nangyari sa South Korea, nag-declare ng martial law yung presidente nila, lalong nagalit ang taong bayan, nagkaroon ng protesta nationwide. Yun, hindi nagsilbi. Nilip up, kinansel, binawi ang martial law. Okay, sa rally naman, nako, tingin ko walang makakapigil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Tuloy na tuloy yan. Ako, minumonitor ko dito sa Mindanao, saan yung pinakamalapit na rally. Talaga mag-a-attend ako kasi maganda peaceful rally. At gusto kong maging kabahagi sa another, what's this? Guinness World Record. I'm sure magkakaroon na naman ito ng record, itong iglesia na rally na ito. Kasi nung, kung ba yun, 2000, yung biggest rally nila, yung charity rally, yung anti-poverty, lang panawagan nila noon eh. Ang dami at 3 world record ang naitala ng Iglesia ni Cristo sa rally na yan. So, may nag-estimate na baka abot daw ng 2 million ang mag-attend sa rally na ito. I don't know, baka sobra pa. Kasi open
hindi lang INC members ang pwedeng sumama sa rally, anybody. Yung mga nababasa kong comments nung ma-announce yung Executive Order number 81 na tinanggal na ang Vice Presidente at former President sa National Security Council. Marami akong nabasang comments na hindi sila mag-attend sa INC rally. But dahil sa Executive Order number 81, sabi, mag-attend na lang ko for the sake of my grandchildren, sabi ng isang senior citizen. Yung isa naman, mag-attend ako, bahala na. Sobra na itong ginagawa ng administrasyon ito. So, talagang nakaka-excite po itong rally sa January 13. No amount, walang magagawa ang administrasyon ito sa pagpigil. Tuloy na yan.